Last Sunday, we talk about a missional Christian. O ato ang gituki dito igsoon, nga importante kayo nga usa kay Kristohano na kay mission mindsetting. Nga missionary ka og mindsetting. Kay pag dili ka missionary og mindsetting igsoon, daghan kaayog distraction gamiton si Satanas sa kalibutan nga didto niya huroton tanang potential nga naa ka. Tanang unsay kaya nimo na supposedly magamit nimo para sa buluhaton sa Ginoo, magamit nimo para sa kahimayaan sa Ginoo, ut-uto na ni Satanas hantod sa wa nagyoy mahabilin apil imong kalag. Mulang importante kayo nga missional ka nga pagka-Kristohanon. Kay imuhang pagsimba igsoon, grabe ka meaningful. Nganong nagasimba ka, nganong nagabasa kag Biblia, nganong nagaampo ka na anay kalabutan sa imuhang purpose, sa imuhang mission. So pag ang usa ka Christian, walay missional nga mindsetting igsoon, ang buhaton ana, no, mapariwara gyud na siya igsoon. On the most tendency, instead na mo bless og tao, instead na mo luwas og kalag, magsigi na lang og pangdaot sa uban, magsigi na lang panlibak sa uban, magsigi na lang panghinaway sa uban. Muna ako ang pasabot. Diversion ni Satanas. I-divert niya ang mga Kristohanon nga walay mission mindsetting. Walay heart for mission. Walay desire for purpose. No? So malang bless kay ta igsoon, kay dinhi sa church, maski gamay rata, pero klaro kaayo, gipadayag sa Ginoo na ang matag usa naa tay mission. Inay mong katapad, naa kay mission. Naa kay mission. Timan-ina igsoon ha. Naa kay mission. No? So in Acts chapter 1 verse 8 mo ni ato ang anchor verse, basahon na kog balik igsoon, nagingon si Jesus sa mga disciples, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Klaro kayo sa pulong sa Ginoo, no? According to Jesus, His disciples, all people who believe in Him, all people who are committed, they will be clothed with power from on high. The purpose of that power is to become His witness, and to witness is to tell other people about Jesus. That's our mission. No? Og di gyud ta mo hiwi igsoon. Straight gyud ta, focus gyud ta. Mao na ato ang mission, mao na katuyuan sa simbahan, mao na katuyuan sa GMC. No, madungog na nimo ginawali nato na matag Domingo, wag gyud ta nitipas sa ato ang wali igsoon. Tod kay mao na ato ang purpose, mao na ato ang calling, mao na calling sa simbahan. We will become Christ witnesses, and we will tell everyone about Jesus untiringly because we have the empowerment of the Holy Spirit. And then, the mission field, giingon ni Jesus diri, Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. So, ang ato ang hisgutan una is ang Jerusalem. Kaya mo man ay pinakauna gimension ni Jesus. You will tell others, you will become His witness in Jerusalem. What is Jerusalem? No, for the Jews, the most important place for Jewish people. Kung kag Jerusalem, mo na pinaka-importante nga lugar para sa mga Hudiyo. Kung kag Jerusalem, it is where the Temple of Solomon is located. Diha gitukod ang templo. Tungod kay diha ang templo, mo na importante na sa mga Hudiyo igsoon kay na diha ang physical manifestation of God's presence. No, ikatulo, Jerusalem is also the holy city of God. Kinaman diha ang templo, gitawag po siya balaan, no, nga syudad sa Dios. Manang importante kayo ang Jerusalem sa mga Hudiyo. And then sa diyang ningon si Jesus telling people about me everywhere in Jerusalem. So gusto sa Ginoo nga ang first mission sa mga disciples is ang Jerusalem. Ang pangutana, what is our Jerusalem? You ask yourself, what is the most important place for you in your heart? No? And I think we are all agree that the place that is very close to our heart, and that is our home, our family. That is our Jerusalem. Amen? Our family, our home.
pinaka-importante nga lugar nga pag magsakit ka, makahinumdum ka sa balay ninyo. Gusto ka muuli sa inyong balay. Gusto ka, even kung pangutanon ka, kung mamatay ka, asa nimo gusto ilubong, dito ra sa inyong lugar. Di ba? Kaya naa kay mabati nga mas settled ka dito, mas malinawon ka dito. No? Love nimo inyong lugar. Love nimo inyong family. So the first mission, no, family is your first mission. Mao na siya tong isgutan karon. Family, your first mission. Now, question. Why is it family is the first mission field? No, nga naman, nga ang pamilya, mao'y pinakaunang nga mission field. Tagaanta mo og rason igsoon. Nganong ang pamilya, the basic unit of the society. Walay nation, walay society nga mamugna igsoon kung walay pamilya. No, that is the basic unit of the society and also the basic unit of every institution, and that is family. Why is it family is the first mission field? First, it was the very first target of the devil when you read Genesis chapter 3. No, diha, pinakaunang pamilya, Adan ug Eva. Oh. Dito ni mo mabasa igsoon na ang pamilya mao'y target ni Satanas. No, mao'y pinakaunang nga tintalon ni Satanas. No, kay nagikan ba yatag isa lang ka pamilya. No, mao'y target ni Satan, and even today dili maundang ang buhat ni Satanas against the family. Gusto niya magkawatak-watak ang pamilya, gusto niya nga mahimong broken ang matag pamilya, gusto niya nga ang pamilya mao'y producer og mga kriminal, producer og mga suicidal. Subo pa malandungon, na ganito gin-news 2 weeks ago, no, 10 years old, naghikog. Wala mo, unsay rason. Gibuli siya sa school, giingnan siya nga, wala kay mamag papa. Nasuko ang bata, na-offend ang bata, naghikog. Loy kayo. That's the effect. No? If you read Genesis chapter 3, dito nimo makita nga si Satanas, ang iyang goal is gubon ang matag pamilya. Munang ang purpose sa church, ang purpose naman ni pastora, grabe kay mi ka-passionate pag-abot sa counseling. Pre-marriage counseling, marriage counseling, then after pagyud, napa dyan mga counseling, napa dyan marriage teaching, seminar, yung ano man. Tol kay grabe kayo ang goal sa simbahan para mutukod o bumugna o pamilya nga tarong. No? Ikadua, it is where the first disobedience against God took place. Sa family. Dito nagsugod ang pinakaunang nga rebellion, disobedience against God sa pamilya na mugna igsoon. Unang mission field. Kay mo'y target, main target ni Satanas, na dito namugna ang first disobedience, first rebellion against God. Ikatulo, it is where the first murder incident happened because of envy. Sa pamilya sa, dito ang pinakaunang pinatyanay. O ang rason, wala mo, unsalay rason? Tungod ba kay si Abel, nakasala siya kay Cain? Dili. Ang hinungdan, envy. Nasina si Cain, munang gipatay niya ang iyahang igsuon. Pangutana. Kana ba nga espiritu sa pagkasina? Nag-exist ba na sa balay? Nabay situation sa balay nga ang manghod na sina sa ate, kay ang ate permi bag-o og sinina? Naabaan na? Tapos ang manghod kay permi handover? Pag nadaan na ni ate, ang tanang daan na sinina ni ate, ang manghod mo sunod? Ang second na manghod? Sana lang nga ikatulo. Ang ikaupat, ang ikalima, ang ikaunom, gutay-gutay na. No, ang brand new na sa pinakamagulang. No, naabay on ana, nag-exist sa inyong pamilya. Espiritu sa kasina. Kay mao na hinungdan igsoon, nga gipatay ni Cain si Abel. Oh, matarong to si Abel, righteous to siya nga tao, tarong to siya nga tao, pero gipatay siya kay naay nasina sa iyaha. No? First murder in the family, nahitabo because of envy. Mo nang mga Kristohanon naman mo no.
No, kung naa gani ng espirituhan nag-exist sa inyong pamilya na ay mga kasina, mabati man na nimo mugawas man na sa baba. I-cast out yun na, badlungag yun na. No, wala di favoritism sulod sa balay. No, kailangan ma-establish gyud ang righteousness sa Ginoo. Kay kung dili igsoon, gubo na ni Satanas ng pamilyaha pag naay espiritu sa kasina. No, mo nang mission field siya. Kaupat, in our time, it is being redefined by modern democratic ideology. How do the culture define marriage and family? No, according sa mga extreme, like sa mga woke culture, no, pamilya na daw na nga both lalaki, same gender, nagminyo, tapos nipalit og itoy. Nipalit og iring. Tapos gitawag na nila nga, mao na'y family where you belong. No, na I love. No? That's how they redefine family. No? As long as na ay gugma, you love each other regardless of gender, tapos naa kay pet, that's family. Or mga adapt kag bata, no, mo man ay ginabuhat karon sa mga same-sex relationship. Di man sila kaanak kay same-sex ba ya? Either mo adapt or mo palit og pet. Oh. That's how they redefine. Mo nang mission field ang pamilya igsoon. Kay grabe ang gibuhat ni Satanas nga karumal-dumal. And lastly, God wants to reclaim what is His. Gusto sa Ginoo i-reclaim ang pamilya. No, gusto sa Ginoo nga i-restore ang pamilya. Mo nang nindot kayo, if you are a missional Christian, your first mission is your family. Amen? Please repeat after me. My first mission is my family. Amen. So, let's read some verses na mo support sa to ang claim that God wants to reclaim family. Luke chapter 1 verse 17. This is a prophecy about John the Baptist having the spirit of Elijah. Ang giingon din ni Igsoon in verse 17, He will be a man with the spirit and power of Elijah. He will prepare the people for the coming of the Lord. He will turn the hearts of the fathers to their children. That's family. He will turn the hearts of the fathers to the children, to their children, and He will cause those who are rebellious to accept the wisdom of the godly. No, ang purpose ni John the Baptist, i-restore daw ang relasyon sa amahan o sa anak. Na naay maayong relasyon ang amahan o anak. No? Even sa tumong ni John the Baptist, nga naa ang spirito ni Elijah, naay gitawag nga reconciliation inside the family, restoration of the family. No, in Acts chapter 3 verse 25, ingon din ni Igsoon. No, this is the apostles talking to the Pharisees and all the Jews. You are sons of the prophets and of the covenant with God made with our fathers, saying to Abraham, and in your seed all the families of the earth shall be blessed. Mabasa nimo na sa Genesis chapter 22 verse 18. Giingon didto, no? In your seed all the families of the earth shall be blessed. Ang pangutana, kinsa ng seed? Kinsa ng liso nga giingon dinha? No? Kung basahon nimo sa Galatians chapter 3 verse 16, the seed is the Christ. Ang liso nga giingon dinha igsoon according to Apostle Paul in Galatians chapter 3 verse 16, that seed is Christ Jesus. And through Jesus Christ, all the families of the earth shall be blessed. Mo na'y plano sa Ginoo, panahon pa ni Abraham igsoon. Gusto na niya i-reclaim, gusto niya i-bless ang matag pamilya, gusto niya ma-restore ang matag pamilya, nga mosunod sa iyaha o mosimba sa iyaha. In Acts 16:31 to 34, no, diri na to mabasa paunsa ang Ginoo mamuhat just to bless and to restore family. In verse 31, in Acts chapter 16, maoning katong panahon nga si Paul ug si Silas nag-worship. Nag-Sunday service dito sa prisuhan. Oh, nagsimba sila dito, nag-worship sila. No? And then after that, nag-create og linog, earthquake ang presensya sa Ginoo. Og ang jail guard sa iyang kahadlok, gusto siya maghikog.
And then gibadlong siya ni Apostle Paul. And then nangutana siya, Sir, what should I do to be saved? No, in verse 31, mo niyang gingon. They replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved along with everyone in your household. That's the fulfillment. No? Atong nabasa ganina, no, naapod to sa Genesis o Galatians, that's through the seed the families of the earth shall be blessed. O karon mauna ni, believe in the Lord Jesus and you will be saved along with everyone in your household. And they shared the word of the Lord with him and with all who live in his household. Even that in that hour of the night, the jailer cared for them and washed their wounds. Then he and everyone in his household were immediately baptized. So kuyaw kayo igsoon, maghikog na unta ang jailer. Maghikog na unta ang jailer. May na lang ni intervene si Apostle Paul. No? And then nangutana ang jailer og pangutana nga mulid siya sa kamatuoran. Sir, unsay buhaton ako para maluwas ko? So gitubag siya, believe in the Lord Jesus and you will be saved. You will be saved. No, wala gingon, Sir, unsa akong buhaton para maluwas ko? Pamembro dito sa iglesia. Wala gingon, pamembro dito sa Yehova. Wala gingon, kasi sila may na-claim nga sila raday luwas. Wala gingon dito, nga adto sa SOGMC para maluwas ka. Pamembro ka dito. Wala gingon, unsay gitubag, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Amen? Klaro ba na igsoon? Salvation is not religion, it's your belief, your personal belief in Jesus Christ. You believe what Christ did on the cross, and you believe that God raised him from the dead. And then in verse 34, he brought them into his house and set a meal before them. Pagkahuman nilag share sa gospel, pagkahuman nilag save sa pamilya sa jailer, gipakaon sila. Praise the Lord. No, siya nakatesting anak. Pagkahuman ninyo house to house. Gipakaon mo. No, gimayo inyong maayo ang tratar sa ilaha. No, and he and his entire household rejoiced because they all believe in God. Now, question, how God fulfilled his promise to bless families? Paunsa sa Ginoo i-fulfill ang iyang promise igsoon? No, the first one, ato ang na-note dito, a key person who seeks the truth. Importante ni siya. Nga nayo sa katao diha nangita og kamatuoran. Ang tao nga nangita og kamatuoran igsoon, mangutana na og pangutana nga tinuod. Di na mangutana para mabulasot lang ka o maglisod kag tubag nga katawan kaniya. No, ang tao nga nangita og kamatuoran og naa sa kamatuoran, masimpag wa siya kailas Ginoo. Mangutana siya pangutana igsoon nga tinuod og nangita siya tinuod nga tubag. Ug kana nga klase nga tao, mauna nga tao ang gamiton sa Ginoo nga mahimong key person, mahimong entrance to save the family. Like the jailer, unbeliever baya siya. Pero sa dihang naipit siya sa situation o gusto na unta siya maghikog, gibadlong siya, nakapangutana siya. Sir, unsay buhaton para maluwas? Tinuod ba nga pangutana? Pangutana ba mo ana? Unsay buhaton? Or nangutana kasi mong kaugalingon, nga if mamatay ko, asa ko moadto? Pangutana na siya nga tinuod igsoon. Pag mamatay ka karong adlaw, asa ka moadto? Ya di ka katubag. So kailangan nimo alagad sa Ginoo para motubag sa imong pangutana. Unana nga klase nga tao, mauna siya ang doorway, key person, no, for God to bless the family. Truthful nga tao, dili pa believer, pero naay desire ba makabalo unsay kamatuoran. Amen? Ikaduha, how God fulfill His promise to bless families? Servants of the gospel that does not compromise the truth. Magkuyog na siya igsoon. Naay usa ka tao, key person, nangutana og tinuod, og nangita og tama nga tubag, tinuod nga tubag, og nangutana sa alagad sa Ginoo nga dili compromising. Importante na siya. Ngang alagad sa Ginoo dili compromising. Musulti gayod unsay tinuod, musulti gayod unsay nahisulat sa Biblia. Kay common ba ni igsoon, I tell you. Common ba ni igsoon nga naa ka sa
naka ba nalibog ka sa imong situation. Kay murag alanganin ka kung tama ba imong gibuhat o dili. Tapos mangutana ka. Kabalo ba mo common sa tao igsuon nga imong duolon katong tao nga kabalo ka tagaan ka niyag tubag nga ganahan ka. Di ba? Oh, dito kong duol ito akong barkada bikay klaro di kay agree ginis ko agit. Pero alanganin sa ka ba, unsa di tinuod, pero mangita kag counsel sa imo pero tao gali natanaw nimo murag mo kontra gyud ni sa imong gusto ba. Nalibog ka, pero di ka mo to modul og tao nga truthful. Dito jud ka sa tao nga mo bungat sa imong gusto. No? Brothers and sisters, it is very important. No? A key person who seeks the truth and a servant who does not compromise the truth. No, magkuyog na siya. No? Nga mosulti gyud og tinuod unsa gyud, paunsa gyud og unsay maingon sa Biblia. No? Kay naa ako'y kauban sa trabaho sa una. Kauban ako sa trabaho sa restaurant sa una. Trabaho man ko probinsya restaurant. Nya na ako'y ang amuang bartender minyo siya. Pagkahuman naamay kana ganing mga practitioner gikan sa Digos. Nagtrabaho dito sa MOA, mga waitress, kana mga HRM graduate ba, nga 2 years lang. Nagtrabaho dito, karon giuyab man niya ang isa sa mga frontliner. Giuyab niya. Oh. Pagkahuman gilib-in niya. Nya ang nakasaklap Kristiyano siya. Christian dili siya Catholic, Christian siya. So nangutana siya sa kuha after sa mga Bible study. Brad, isog siya. Ya, napa ko sa Catholic charismatic ato. Dili pa born again ako ang belief born again pero ako ang orientation Catholic charismatic. Siya, Brad. Unsa may maingon nimo sa kuang sitwasyon? Tama ba ni mali? Bago ko nitubag, dako bayag lawas nga masumbagan ko. Oh, payat ba kay ko sa una. So giingnan ako siya. Unsa may gusto nimong madungog? Truth? Truth, kanang truth. Ano siya, kanang truth. Sige. Ingon man kag truth, no? According to the Bible, mali na imong ginabuhat. Kay minyo ka. Okay. Padayon gyapon siya. Nihawa siya sa trabaho, gidala niyang babae sa Manila. Padayon siya, pero nakabalo siya sa truth. No? Lisod, no? No, kamo sa akong situation. Lisod siya. But you have to stand in the truth. Whether gusto niya o dili, buhaton nimo. Because that is the only way that person might be saved. Amen? Huh? And then, unsa pa? Katulo, the gospel is brought inside the household. Makita nato dito sa jailer, kinabuhi sa jailer. Ngita siya kamatuoran, nangutana siya tama nga pangutana. Ikaduha, tama nga tao iyang kastorya. Musulti yung tinuod, dili bulatikon siya, di siya pangwartahan. Dili siya atik-atikon na pag unani ang buhaton, pag mutuo ka kay Jesus, madato ka. No, mabless ka, moasinso ka. Si Jesus mura na nimog lucky charm. No, mo man ginabuhat sa mga prosperity church, prosperity gospel. Gihimo na si Jesus nga mura og pampaswerte. No, para moasinso, no? Pero tama nga servant. And then the gospel is brought inside the household. Gospel good. No? Ang good news, unsay gibuhat ni Kristo sa cross, maoy giwali sulod sa household. Ikaapat, sincere relationship is established among God's servants in the family. Now, if you desire that your family will be saved, kanang imong pamilya mahimamat na sa mga alagad sa Ginoo, tapos ma-close na sa mga alagad sa Ginoo, ma-friends na sa mga alagad sa Ginoo, I tell you, brothers and sisters, mulusot ang gospel. Makasulod ang Ginoo sa imuhang pamilya. Pag ngalan ng imong mama ug papa, mahimamat na sa imuhang mga kauban, mga discipler, mga leader nimo sa church, samot na pagpastor ang makaadto sa inyong simbahan. Masya ka imong papa nabutan rag kalit. Imong mama ni kalit lag kabutan. Kaya nga naman, nibisita man si Kristo. Oh. Pag once makasulod ang inyong mga church leaders and pastors sa inyong pamilya igsoon, I tell you, God will be able to restore that family.
Kay mo man nahitabo nila Apostle Paul, gipadayon sila sa balay sa jailer. Nakasangyaw sila sa pulong dito. Pagkahuman, gibaptismuhan sila o gimaayo nilang tratar ang servant sa Ginoo. You see that? Oh, that's how God fulfill His promise. Now, question, what should you do to bless your family? Ikaw, as a person, as a Christian, unsay imong buhaton para ma-bless imong pamilya? Kristyano man ka, naman kay pamilya. Tanan ba dinhin ay pamilya? Nabay nag-exist dinhin nga walay pamilya? Wala no? Tanan jud na ay pamilya. So nindot ni siya. No? So how should you do to bless your family? First, pray for your family regularly. Iampo ang imong mama, imong papa, imong mga igsuon, matag adlaw, matag karon og unya, i-pray, pag-declare nga one of these days maluwas sila, makadungog sila sa pulong sa Dios, o mo-believe sila kay Jesus, mo-surrender sila kay Jesus, imong mama o papa, imong mga igsoon. Iampo na matag-adlaw igsoon. Pray for your family so that they might be saved. Amen? Ako igsoon, niagi pag 7 years, inampuay nako para sa ko ang pamilya. O gitubag yun sa Ginoo after 7 years. After 7 years. So, ikaw karon igsoon, pray for your family and God will answer you. Second, what should you do to bless your family? Be a good testimony of the gospel. Be a good testimony. Show to your family that you are a changed person. Show to your family your faith. Show to your family what you have learned from the church, and your family will be blessed. Ipakita. Kung giunsa ka pagluwas, giunsa ka pag matuto, giunsa ka pagpasaylo sa Ginoo, kung giunsa ka pagbag-o sa Ginoo, kung giunsa ka pag change sa Ginoo, kung giunsa nimo nadawatan ng grasya sa Ginoo, when you show a good testimony of the gospel to your family, igsoon, that's it. Makita nila, you will become a living testimony of God's grace. Amen? No? Tanang mga Christians. Pagbuhaton ni sa tanang Christians, igsoon, tibok pamilya, masaturate yun sa Ginoo. Ikatulo, share the gospel in any form. In any ways you can share the gospel, you think about it. Diba, niingon ko sa inyo, 7 years ko nag-ampo bago gitubag sa Ginoo. After 7 years, tingala ko, amang yapon gitubag sa Ginoo. So I started conducting Bible study in the family when I was in Catholic Charismatic. And the first thing na akong gibuhat, I showed them the video of heaven and hell. Impierno akong gipakita. No? In any form, pwede, ikaw, depende sa imo. Ang nakanindot igsoon na atay Good News Video Kit. Which is available na karong adlaw. Salamat, Johnson. Available na. Pwede na si Johnson mag-YouTuber ba? How'd kayo mabuhat? So in any form, share the gospel. Pwede ka magpakita og mga video sa lida, sa unsa. Tapos kung di ka kabungat, no? Kung makabungat ka, istorya jud sa imong pamilya. Istorya yun, heart-to-heart talk. And then magpamasahe imong papa while mag-massage ka pa. Kabalo ba ka pa nga na ilang aayo dito sa mga sakit? No? Talang opportunity, pwede nimo gamiton igsoon. Share the gospel in any form. Ikaw pat, establish Devo time or Bible study group or kanang gitawag na to nga Life Connect. No, mo na paningkamutan nimo nga maka-Life Connect ka sa imong pamilya. No, maka-create kag Devo time sa imong pamilya. No? Pag mabuhat nimo igsoon, you are one step forward to bless your family. And then encourage them to join an Encountering God seminar. Papila sila life camp. Kay open denomination man na. Dili man na siya para i-convert sila into religion. Open man na siya. So, nindot na maka-appeal sila. Invite mo sila og life camp. Maka-appeal sila og mga Encountering God seminar. Pinagian na igsoon, mas dali pag yun. No? Ma-reach out ang mga family. And then, ikaw no, bring them to the church for fellowship. You see that? Church for fellowship. Dili church for conversion. Ang imong tumong, nganong pasimbahon imong mamag papa, imong pamilya, kay para makadungog sa pulong sa Ginoo. O ikadua, para makahimamat sila nga naa pa day mga tao nag-exist nga nagtinarong silang kinabuhi.
na ma-expose sila og environment nga Kristohanon. Importante na siya. No? So that's how you bless your family. You pray for your family, be a good testimony, share the gospel in any form, establish Devo or Bible study, encourage them to join life camp experience, and bring them to the church for fellowship. No? Last verse, Acts 16, 31 to 34. Claim it in verse 31. Claim this verse. No? I want you to meditate on this verse. I-claim na nga literal igsoon, believe in the Lord Jesus and you will be saved along with everyone in your household. I-claim na siya. Nituo man ka kang Kristo. Amen? Nituo man ka kang Jesus. So kung nituo ka kang Jesus, din kini mahitabo ni sa imo. Amen? Amen? Mahitabo na sa imo. I-fulfill na sa Ginoo kay nituo man ka kang Jesus. O nganong kaya na i-fulfill sa Ginoo? Kay gamiton man ka. Ang imuhang pagtuo kang Kristo, mao may gamiton sa Ginoo para makasulod siya sa imuhang pamilya. Ang imuhang pagtuo kang Kristo, mao may himuon sa Dios nga mahimong doorway, nga imong mamag papa, imong mga igsoon, mabless pod sila. Pag-alanganin imong pagtuo, di siya kasulod. Kailangan firm jud, sure jud. Kana jong pagtuo nga makarapture. Anang pagtuo yun nga sure jud na pag mamatay ka ng adlaw, sure ka nga mahilangit jud ka, una nga klase nga pagtuo. Okay, sure ka nga mahilangit ka, anytime mamatay ka, you have nothing to lose. You will do everything in your power just to bless your family, just to save your family by God's grace. Amen? Word to remember. Be a missionary to your own family by bringing the gospel through words and deeds. Remember? Words and deeds. Surely God will be with you because it is His very will to bless all the families of the earth through faith in Christ Jesus. Let us all stand.